Magandang araw po sa ating lahat. Kami po ay mangunguha na naman ng mais. Ang scientific name pala ng mais ay Zea maize. Ito po yung aming mais na nilalaga, Bisaya o native na white corn. Hindi ba siya masyadong kalakihan? Katamtaman lang yung kanyang laki. Masarap siya. Matanda na ay soft pa rin yung kanyang texture. Ito yung aming tinatanim dahil malasa po ito. Ginagamit po ito sa paggawa ng bigas na mais. Ito po yung kadalasang ginagamit namin sa bukirin pag mayroon mga bisita, para mayroon naman po silang makain na iba naman, hindi lang puro kanin lang. So exotic po do ito kung dito sa amin, pero sa ibang lugar usual na lang ginagamit nila bawat araw. So ito po yung aming mais ay hinarvest namin nasa age ng 75. So magsimula tayo na 75 days mag-harvest na tayo, dahil pa lumampas na tayo ng 75 days yung naunang mag-mature ay unti-unti na pong tumitigas yung kanya bunga. Madali na siyang madry. So kung madry na, ginagawa na lang po ito ay ginagawa pong bigas na mais at kinakonsumo. Ito po yung kadalasang may benta sa palengke na pilit na mais, yung tawagin sa amin dito yung white corn. Ito po yung masarap kainin pag nilaga. Hindi siya masyadong matamis, katamtaman lang yung kanyang tamis, hindi katulad ng sweet corn na sobrang tamis na yung sweet corn. Ito masarap po ito kag hindi po nakakaumay kainin, dahil ito yung native na white corn at masarap po siya sa kainin dahil malinamnam yung kanyang lasa. Ito ay unti-unti na kaming nagkukolekta ng mga bunga dahil yung aking mga kasama ay ando na, nagtatabas na sila ng mga mais. Ako naman po yung lalaksi ng kanyang bunga, nalagay ko sa loob ng sako dahil amin na itong dadalhin doon sa tabi at akin na siyang babalatan, dahil meron naman kaming order na bumibili ng mais dito. Sa pagtanim pala ng mais ay hindi lang basta-basta kang tumanim, dapat ito may timing na month, dahil kung itanim mo ito sa tagulan ay hindi po lalaki yung mais mo at babansot yon, at lalo na pag dinaan ka ng bagyo na maliit pa sa yung kanyang pinakaugbos o yung pinakadulo ng kanyang dahon ay pag napasukan ng lupa ay talagang mamamatay, malalanta yung mais. Mabilis siyang malanta kapag maliit pa ito. Nasa 1 month ay hindi pa po kaya yung dapat inatanim siya ng rainy season. Dapat dito sa amin month of May magtanim na po, hindi marami ng ulan, dahil hindi po magaganda pag magtanim ka na marami na yung ulan dahil malalanta yung ating tanim. Marami pong variety ng mga mais, yung mga puti, hindi lang po isang variety. Pakarami po na mayroon tayong variety na kahit matanda na ay soft pa rin pag dilaga. Mayroon naman po tayong variety na puti na kakagapas mo pa lang at kakaputo ay talagang matigas na yung kanyang bunga. Yan pong mga variety ay ginagamit po yan sa paggawa ng bigas na mais ay siya pong kinokonsumo sa mga bukirin, at marami pong nagkukonsumo dito sa buong Pilipinas dahil ito po yung primary consumption ng walang mga sakahan at taniman ng palay. Ito po yung kanilang tinatanim doon sa bukid dahil madali lang po itong patubuin kapag ito ay nasa gilid ng bukid. Medyo slope yung area, hindi po ito masilan sa tubig dahil yung tubig hindi naman nagstagnant. Pero dito sa patag ay napakadelikado pong magtanim tayo dahil hindi tayo makakuha ng magandang produkto dahil parang pansot yung kanyang tubo or mga mountainous area. So mas maganda yung taniman doon dahil malamig yung klima
panahon nila malamig at saka pag magulan hindi titigil ng tubig sa lupa at madali lang madrain yung tubig at kanilang ginagamit ito kahit maliit lang yung kanilang kinikita dito, kanila namang kinokonsumo dahil hindi naman po sayang ang kaniyang mga bunga kahit hindi masyadong kalakihan. Ang problema dahil hindi naman po nila binibenta, ito po ay ginagawa nila bigas mais. So napakasulit po kahit saan mo lang po itapon dito sa kanilang mga kaingin ay talagang mabubuhay po itong variety na ito. Mayroon po tayong mga maraming klaseng mga variety ng mais. Mayroong purple, mayroong yellow, at mayroong puti. Ito po yung puti ay hindi po masyadong ginagamit ito sa mga feeds. Itong purple naman ay for human consumption lang only. Dahil ito ay matamis at soft sa parang sweet corn yung kanyang texture at yung kanyang lasa. At ito naman yung yellow corn ay makikita po natin sa malalaking farm. Dahil ito ay ginagamit po sa animal consumption. Kanilang kinakrush at refine at ginagawa po itong feeds. So nilalagay po nila ito sa mga pagkain ng mga baboy, manok, baka o kung ano-ano pang pwede nila mapaglagyan ng pagkain ito dahil dito yung primary ingredients na ginagamit. Pakisuporta po ng aming channel dito sa Facebook. Paki-like, comments, share, at follow po ng aming Facebook page dito. At paki-subscribe po ng aming YouTube channel. Yan lang po yung aking hiniling. Maraming salamat po.